Mga balitang pambansa. Tumugon po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya dahil sa mas gumanda raw ang kanilang relasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang sinabi ng Vice Presidente na mas tumibay ang relasyon nilang mag-ama nang maaresto at makulong si Duterte sa The Hague. Ayon naman po sa palasyo, ipinaabot nila kay PBBM ang sinabi ni VP Sara at masaya raw ang Pangulo na siya'y nakatulong. Pero hirit ni Palace Press Officer Claire Castro, dapat daw magpasalamat din mismo si VP Sara sa kanyang ama dahil hindi raw sila magkakaroon ng oras sa isa't isa kung walang kaso si Duterte dahil sa extrajudicial killings. Samantala, nagkaroon naman ng petisyon ng PDP laban sa Korte Suprema para suspindihin ang online overseas voting sa paparating po na 2025 midterm elections. Base nga sa petition for certiorari and prohibition na isinumite ng partido, hinimok nila ang Korte na maglabas ng writ of preliminary injunction para utusan po ang COMELEC na ibalik sa manual voting at on-site canvassing ang botohan sa ibang bansa. Giit ng mga petitioner, iligal ang pagsasagawa ng internet voting dahil wala pa namang batas na nagmamandato nito. Ayon naman sa COMELEC, handa silang harapin ang anumang reklamo. Pero tuloy na raw ang internet voting sa 77 diplomatic posts ng Pilipinas sa abroad. Habang 16 naman na lugar ang gagamit ng automated counting machines. Sa gitna naman po ng kaliwat kanang mga away sa kalsada, isinusulong na ngayon sa Kamara ang anti-road rage bill. Layunin po niyang parusahan ang mga agresibong motorista na masasangkot sa away kalsada. Ayun may bugbugan na naman sa QAV naman. Iba-ibang lugar po ito mga kapatid. Sa Davao naman ito. Sa ilalim po niyan, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagmumura, pangiinsulto, pananakot at anumang pag-atake o paggamit ng puwersa sa kapwa motorista o sa pasahero. Kapag naisabatas ito, maaaring makulong, pagmultahin at tanggalan ng lisensya ang mga lalabag sa panukala. Nakabinbin pa ang consolidated bill sa House Committee on Transportation. Pero sumulat na sa Senado at kay Pangulong Marcos Jr. ang isa sa mga may akda para ideklarang urgent ang nasabing panukala.